That's a good sign. Ganda. So magandang sign yan mga farmer. Ayos pala. Soil conditioner na. At the same time talaga pong maganda. Hindi mo naman kailangan masyadong marami. Hindi naman natin kailangan. Maganda dito sa nabili ko. Hahaluin mo na sila dito. Ayan, magandang buhay. Ito po yung nabili ko. Subukan natin na magandang talbosan. Nagaantay lang po ito ng magandang sikat ng araw. Bagong abono yan. Ayan, ang gaganda ng talbos. At medyo nag-spray din ako ng kaunti. Sinamantala natin na walang gaanong talbos, mga insekto. So eto, nalinis na ni Kongkong, kaya lang hindi ko pa matanim-taniman. Kasi lalagyan ko po ito ng vermicast. Uy, ang ganda. Suabe. Lalo na pag dalawang kamay, oh. Oh, ganda. Ayos. Maganda nito kasi ay, may bulate tayo. That's a good sign. Ganda. So magandang sign yan mga farmer. Ayos pala. Oh. So pag naglagay tayo ng vermicast dyan, hindi na natin na wag sasabog natin. Tapos yan, ganyan lang tayo. Dalawang kamay yan, mas babaon siya. Nakaisang kamay lang kasi ako eh. Kaya hawak natin ang camera eh. Ayos to. Ayos. Oh. Oh, ayos. Magiging ano to, helpful sa ating pagka-garden dito sa ating mga plots. Pero ang itatanim natin dito is mostly siguro may kaunting mustasa. Ano pa ba? Mustasa ang itatanim natin. At ngayong magtatag-init na, papasok na yung December season, tatanim tayo ng maraming onion leeks. Tataniman po natin to ng karamihan onion leeks na para mas maganda magamit natin. Kasi sa totoo lang, isang plat na kangkong, isang bed ng kangkong, isang bed na mustasa is enough. Tapos kaunting radish, kaunting bok choy, ayusin natin. Ito napabayaan ko na, actually pinabayaan ko na talaga. Hindi ko na po inisprayan dahil sabi ko hindi na rin mapapakinabangan. Tingnan nyo, uod. Grabe ano, matindi. Farm. Pati yung ating tingnan nyo, pati yung ating ano din, sabi ko isahan na lang, nahirap at sabay-sabay na po nating tataniman yan. Checkin natin yung ating mga papaya. So far okay naman po yung mga papaya natin dito. So nasa recovery period na po sila. At ang tindi ng actually kahapon mas malakas po yung hangin. Nabalian nga kami ng isang malaking sanga ng duhat. Sabi ko laki naman ang nawala na naman na imbis na maging bunga ng duhat, ano, malaki po ang nawala. So ayun. So eto okay naman, recovery period na yan. Mabilis lang naman po ang papaya. Mapapansin nyo yan after ilang weeks hanggang dito na naman yung dahon. Yun nga lang nasa taas. Ang inaantay lang natin is yung mga naandito, yung mga maliliit na bunga ay wag disgrasya, wag niyang ihulog. Baka mamaya ilaglag niya dahil ano siya baga parang na-stress ganon. Sana wag niya namang ilaglag. Lalo na yung naandun sa kabila. Ang gaganda po sa kabila lumiwanag actually. Sana. Tapos kailangan na rin maitanim yung isa pang langka. Saan kaya natin itatanim yan? Dito siguro pwede na. Kasi papaya lang naman po yan. So yan naman ay hindi permanent ano. Dito natin itatanim. Naandoon. Hindi ko maintindihan ko bakit linagay ni Kongkong doon. Yung nakalagay doon ito.
Yung isa na andoon, parang nilipat niya pa dito yung isa. Sana dito na lang para at least naitanim na din. Ayan, sana makarecover na po. Ito linagyan ko ng may tulos, ayun, may tulos na rin. Kahapon lakas ng hangin. Yan, may araw na. Araw ulan pa rin tayo dahil yung bagyo ay actually bumalik pero hindi na, pumasok lang uli sa Philippine Area of Responsibility pero pahina na daw. Pero nga sa lawak niya may ulap pa rin pong nakasakop din hanggang dito, nakakarating pa rin yung ulap kagaya po yan. Pero sana naman na wala nang masyadong malakas na hangin. Yan, please. Yan, okay na. Isin natin para makakuha din po ng kaunting airflow, sunlight. Ayan. Talagang ito natumba talaga. Hulog. Kahapon talagang malakas po ang hangin. Inayos ko na to actually Ayan tulak talaga. Ito, reject ang bulaklak okay lang yan, ganyan talaga. Ito may nahulog pa. Ayan, nako po. Ay, saan kaya ito? Dito. Nakaano dito. Okay, meron naman palang mga konting damage. Vermicast natin, ako talaga naman. So ito okay naman po sila. Medyo na bagsakan lang ng konti. Ating mga rambutan kailangan na din pong mailipat ito. Gumanda na pa naman yung mga dahon po ng ating mga avocado. Ayan, kita nyo naman may mga lumalabas. Ayun, especially tingnan nyo, ang ganda. Dapat mailipat na rin po yan pero linipat ko sa mas malaki dahil alam kong matatagalan pa dahil yung ating area doon medyo kailangan pa pong ayusin, tatambakan, and then maghahalo tayo ng ganito ng mga lupa, yung pagtataniman natin halo pa tayo kasi yun naman po ay teka, linagyan ko na pala ng prepare natin ng maigi yung ating paglalagyan. Teka, mayroon ako ayun, nagliparan, sabi ko na tataka ako linagyan ko na kasi yan, yung dalawang yan ng mulching, natanggal malakas din ang hangin talaga. Nasaan kaya yung isa? Pare-parehas yan, meron na nilalagyan ko pa naman ng yan meron na yan dalawa. Ibig sabihin malakas din talaga yung hangin. Wala din pa yun dito. Tanggal din mga ka-farmer. Ibig sabihin malakas din talaga yung hangin. Nasaan kaya? Ayun, sabi ko na diba? So naglalabas na po ng sidat. Sana po ay makapagpatuloy. Susunod nating bibilhin mga kiat-kiat, malay mo makabili tayo na muumunga na. Ayun yung mga pasok natin. Kailangan pag-aralan yung aking movement ng mga tao para maisingit natin yung mga yan, mahati natin para may nagpipintura na, may sinelnel, wala, may nagtitistis na sana ng kahoy ngayon, di ba? So marami po tayong kasing project sa taas. Yan. Tuloy natin. Ay 24 minutes umabot kaya ito. Ayan, 24%
lalagay tayo ng mga vermicast sa ating beds, garden beds natin. So kailangan ko pang pag-aralan kung ilan ang itatanim na ilang beds ang gagamitin natin sa gulay. Nakakatuwa kasi ang dami ko pong medyo malakas nang kumain ng tilapia natin. 2 times ako nagpakain. Marami-rami din po, halos 3/4 ng timba yung isang pakain. Wah, malakas po sila. Malakas. Ito ginawa ko, ayan, medyo maganda. Wala ngang gunting, oh, hindi ko na gunting ng maigi. Pang salok din. Pwede sa feeds, pwede sa vermicast. Tingnan natin ang difference ng fish amino. Tapos lalagyan pa natin ng may vermicast itong ating wow. Patay. Nako. Nakalimutan ko yung itak kong isuot. Yung ako tuwang-tuwa dito sa vermicast na nakuha natin kasi talagang wala akong masabi. Solid, pure talaga siya. Solid na solid. You know, grabe. Ganda. Wow. Tingnan nyo naman, no? Napakaganda po. Ayan, ganyan Ang mga hindi pa po nakaka-alam na pagka kayo po ay binentahan ng vermicast, dapat ganito. May mga butil-butil na parang maliliit na dumi ng daga. Ganyan po ang itsura niya. Kasi yan, dumi ng bulate. Solid talaga ito. Swerte tayo kasi alam niyo kung bakit. Ito pong vermicast na to, kahit malayo, natsambahan natin. Kasi marami ang nagtitinda ng hindi na puro. Hindi naman tayo naninira, pero yung iba ay nire-recycle nila. Kasi mahal po talaga ito. Ay tumingin po kayo sa Facebook, Shopee, may mga nagbebenta 5 kilos 150 na pesos. Tapos ito naman, ano kasi to parang alam niyo, parang soil conditioner na, at the same time talaga pong maganda. Hindi mo naman kailangan masyadong marami, hindi naman natin kailangan. Tignan nyo, the best in the west. Dito muna tayo, tirahin natin yan ng pangkayod. Ito magaling, nakita ko to doon sa binibilhan ko ng ito. Medyo pangit yung lupa natin dito yung tigas. Ano to parang laking bulate nun laking bulate. Diyan ka lang, hindi kita sasaktan. Marami din bulats. Very good kahit medyo matigas yung lupa, may mga bulate. Ang lalaki. Ayan
So sana makatulong po itong nilalagay natin na ayos. Ito naman. Oh, medyo mainit pa. Mga 2 sako siguro sa mga beds na to pwede na. Galing. Pala sa kabila. Kain ng bulate. Paglaki mo, maintindihan mo na ito. Tuturo ko sa iyo ito. Ah, sige. Kahit saan ka humukay, ganun ang makukuha mo. Ay, wow. Ha? Ay. Nakatatlo na tayo. Hopla. Mas mabigat po ngayon dahil basa na. Na ano na maganda dito sa nabili ko. Oh. Hahaluin mo na sila dito na. 'Di ba? Ganda.
4. Linagyan ko yung avocado natin. Yan. Ano kaya ang ano? Actually, wala isipan kung anong ibubunga nito. Wala isipan. Galing talaga nito ha. Bilib ako dito ha. Magaling po itong ating nakuhang alaykay na to. Atras abante pwede. Okay. Dalawa pa. Makakapagalyari na. Nakakapagod din po mga farmer. Pero okay na din. Nawisan tayo. Plastic kasi ito. Tapos itong natitira doon na sa kabila, isang sako. Hindi naman natin kasi kailangan ng masyadong marami. Actually okay na yan. Soil conditioner, diba? Palakating lang ka. Lagyan ko ba to? Ba. Oo, meron na yan.
Ay, last. Bukas na siguro tayo mag tatanim para nakakondisyon naman ako. Ito malambot, o tingnan nyo. Malaking bagay din naman yung linagay natin na ano, mga composted na mga na-decompose na ipa na may chicken manure. Okay din naman. Buhag-hag yung lupa. So kung kailangan na lang natin is yun nga, vermicast para maging mataba. Vermicast naman po is slow releasing, tsaka nagtatagal siya sa lupa. Yun ang pinaganda. Slow releasing. Yan, ayusin na natin. Magdagdag pa tayo dito. Baka magdagdag pa tayo dito. Kung tutuusin mo, gagamitin po natin lahat yung nakuha ko. Kukulangin pa sa mga tanim natin. Gagamitin ko din po kasi yun sa mga avocado. Yung mga pag-transplant na natin yung mga fruit bearing trees natin, gagamitin ko yun. Diba? Para at least yung gagalawan niyang lupa, pinaglipatan ay masustansya. Ang ating avocado gumaganda na, pero kagaya po nito, yan ay magpuprune pa tayo dyan, pero hayaan na lang muna natin, hayaan na muna natin mag-grow pa siya. Ilan na lang ba ito? Wala na rin namang bagay pwede po nating sprayan to para gumanda ang dahon. And then kasi pag nagtanim tayo ng kangkong, siguro mga 3 weeks bago pa natin mapakinabangan din. Ayan. So ayan, maraming pong salamat mga farmer. So 1 down, vermicast na naman tayo. 1.5 na siguro yung ating nagamit. At least unti-unti lalagyan ko pala ng yung avocado natin. Papalagyan natin ng net bukas. Papauna ko na kay Kongkong. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Uy, sakto sunset na